So, good evening or magandang gabi uli sa inyong lahat. At tonight, ang speaker po natin ay si Sir Nino Mendoza. So, isa po siya sa mga katikista namin dito sa Christ the King. Seasoned catechist na rin po yan. Isa po siyang lay minister din dito po sa Christ the King. Mga 10 years na, no, kuya? So, isa rin siyang spiritual director po sa Center for Ignatian Spirituality. So, kasama po ng kanyang asawang si Ate Grace, sila po ang puninuno ng parokya para sa Christian Family Movement. So, now habang patuloy tayong nagpe-prepare para sa inyong confirmation and the other sacraments of initiation na inyong tatanggapin, let's take this time to para mapalalim naman natin yung ating love for the Eucharist. So, ibabahagi ni Kuya Nino ang ilang mga points upang isalang-alang kung paano ang Eucharist ay maaring maging ating pang-araw-araw na buhay. So, in thanksgiving, in sacrifice and mission sa ating mga homes at saka sa ating community. So, good evening again and take it away, Kuya Nino. Okay, good evening, no? So magandang gabi sa inyong lahat, no? Salamat at umuo kayo na to take part this online session, no? Kahit Biyernes ngayon, alam ko yung iba maraming pwedeng gawin sa isang Biyernes, sa araw ng Biyernes, no? Pero itong Biyernes ng gabi, pinili nyo narito para matuto tungkol sa Eucharistia, no? Ah, So, ibabahagi ko ngayong gabi tungkol sa banal na Eucharistia, no? Pero bago tayo magsimula, no? Kahit online tayo, no? Siguro imbitahan ko kayo. Let's take a few moments, no? Konting sandali ng katahimikan, no? Konting imbitasyon para tumahimik, no? Itong sa puwang na to, no? Pwede natin tong gamitin, no? Para manahimik ang kalooban, no? Maaring maraming ginagawa kanina, busy buong araw, no? Maraming gagawin bukas sa mga darating na araw, mamayang gabi pagkatapos nito, o baka maraming gumugulo sa inyo ngayon, no? Inimbitahan ko kayo konting sandali lang, manahimik, no? At pansinin, no? Una, alalahanin, no, na yung Panginoon natin, tayo naniniwala yung Panginoon natin, Panginoon ng bawat oras at bawat lugar, naririto ngayon kasama natin. No? So, pansinin ang presensya ng Panginoon na kasama natin ngayon. No? Kahit magkakahiwalay tayo, kahit online Zoom tayo magkakasama, no? Pansinin ang presensya ng Panginoon. No? Sabi nila, no? Pag narama daw yung presensya ng Panginoon, no? Yung puso hindi mapigilang magbigay puri, no? So, bago tayo magsimula ngayong gabi, imbitahan ko kayo, no? Sa isang kanta, pakinggan itong kanta na to, ang pamagat ng kanta, Papuri. No? So habang pinapakinggan yung kanta na to, maaring yung lyrics niya o yung musika niya, no? Hayaang mapansin ang presensya ng Panginoon na kasama natin at hayaan ang puso natin, no? Habang pinapakinggan yung kanta, magbigay puri sa ating Panginoon. No? Okay ba yun? Okay. Itaas na ang mga mata sa Panginoong lumikha.
Imbitahan ko kayo, no? You can unmute, sabayan niyo akong basahin, no? Sabay-sabay tayo magdasal itong pambungad na panalangin bilang panimula ng ating session ngayong gabi ito, no? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, naririto kami sa inyong harapan. Buksan mo ang aming isipan at puso upang makilala ka sa iyong salita at sa paghati ng tinapay. Jesus, tinapay ng buhay, turuan mo kaming magpasalamat, magpakumbaba, at magmahal tulad mo. Linisin mo ang aming kalooban upang marapat naming tanggapin ang iyong katawan at dugo. Espiritu Santo, ilawan mo ang aming pag-aaral, patnubayan mo ang aming pagsasalita at pakikinig, at gawing mong mas masigasig ang aming pag-ibig sa Diyos at kapwa. Maria, Ina ng Eukaristiya, ipanalangin mo kami. San Justin Martir at lahat ng mga santo, ipanalangin niyo kami. Ama, ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Okay. So, magandang gabi ulit, no? Pang ilan na ba tong lesson sa series? Pang-atlo, pang-apat? So, kahapon about baptism, no? Baptism, tsaka ah, confirmation ba? Ano yung lesson yesterday? Binyag at kumpil. Binyag at kumpil, no? Okay. So, ngayon, ang ano natin yung sakramento ng Eucharistia, no? Pero katulad nung mga nakaraang lessons, konting paalala lang sa mga tuntunin, no? Dito sa klase, no? Una, laging bukas ang camera, no? So, pinakinggan ko lang yung mga klase nung nakaraan, no? Ito yung paalala sa simula. So, siya sabi, kinakailangan laging bukas ang video camera para sa klase upang matiyak ang aktibong partisipasyon ng bawat isa. Tapos, maayos na attendance at pag-uugali, no? Sinusubaybayan ang attendance buong session. Yun, no? So, wag lang matutulog, no? Pwedeng kumain at uminom, no? Ng maayos, no? Kayo ba nagkapunan na kayo? Tapos na magkapunan? Hindi pa. Nako, kailangan kakain, Roxanne, pagkatapos ng klase. Hi Fiona, thank you for opening your camera, no? Tapos, pagkuha ng mahalagang tala or important notes, no? Mahalagang makinig na mabuti at isumulat, take down your notes, no? Sumulat ng mga tala sa mapaksang hindi nakalagay sa slides, no? So, may mga pagsusulit pagkatapos ito, lalabas doon sa ah, Google Classroom, multiple choice, no? May 20 questions sa isang essay. Okay. Sige. So, ngayong gabi, ang paksa natin ay ang sakramento ng banal na Eucharistia. No? Yung Eucharistia, galing siya sa Griegong salita, no? Eucharistia. Ibig sabihin, pasasalamat. No? So, ang Eucharistia ay isang pasasalamat. Hmm? So, sa paninimula ngayong gabi, magandang pansinin, no? Kamusta ang inyong puso ngayong gabi? Meron bang pasasalamat sa inyong mga puso ngayong gabi? No? Ah, in the interest of time, di na muna ako magtatawag. Pero habang nagsisimula tayo ngayong gabi, no? Magandang alalahanin, ano-ano ba yung mga bagay na nagpapasalamat tayo? Hayaang mapuno ang inyong puso ng damdamin ng pasasalamat. No? Pagkatapos ng pagpuri, pasasalamat. No? Salamat sa mga biyaya sa atin ng Panginoon, sa ating pamilya, sa trabaho, sa mga tatrabaho, sa klase, sa mga nag-aaral, sa mga kaibigan. No? Pansinin, no? Ano yung mga bagay na nagpapasalamat, no? Kasi doon tayo magko-connect ngayong gabing ito, no? Habang pinag-uusapan natin yung banal na Eucharistia, na ibig sabihin ay pasasalamat, no? Iintindihin natin, no? Ano ba ibig sabihin itong Eucharistia na to? No? At ang Eucharistia, no, ito ay pasasalamat natin sa Panginoon. Dahil yung Panginoon natin, naging tao siya kay Jesus. At dahil nung naging tao siya, nagbigay siya sa atin ng buhay, ng totoong buhay. Siya ang ating buhay. Sige.
Magandang tanong to sa panimula, no? Kung merong sanang masagot, no? Hindi ako yung sasagot, pero kayo, no? Individually ngayong gabing ito. At the end of the session, no? Para no masabing maayos, naging sulit naman yung pagpunta nyo ngayong gabi, no? Maganda na masagot nyo para sa inyong sarili, bakit ako pupunta sa misa? Bakit ako pupunta sa misa? Bakit ako magsisimba? Bakit ako uh, uh, kukuha ng Eucharistia pag nagsimba ako? No? Ah, Sana, no? Ang sagot pagkatapos ng session na to, no, inyong pag-isipan, no, isang sagot na masaya at personal, no? Yung talagang galing sa puso niyo, no? So, ngayong gabing ito, no, ang pag-uusapan natin yung Eucharistia mula sa simula, no, nung unang panahon ng simbahan, no? Paano to tinatanggap at paano ito isa sa buhay sa ating ah, pamilya at saka sa ating lipunan. Okay ba 'yan? Okay ba 'yan? Wala. Thumbs up? Mag-heart Okay. naman ho kayo. Okay, okay. No? Sige. So, ayon sa Biblia, no, paano natin dapat pasasalamatan ng Diyos sa lahat ng ginawa niya para sa atin? No? Sa Eucharistia, paano natin pasasalamatan ng, paano sa Biblia, paano natin pasasalamatan ng Panginoon? No? At ang sagot, no, makikita natin sa Salmo, no, 116 sa Psalms, no, sinasabi, ang pinakamataas na puri ng pasasalamat ay sa Eucharistia, no? Yun nga, Eucharistia, Thanksgiving, no? Sa salita, tsaka sa lamesa, no? Nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no? At ngayong gabi, no, aaralin natin yung Eucharistia, nasaan siya sa Biblia, no? Paano siya nagsimula nung simula nung simbahan, paano natin siya sa buhay, no? Magsimula tayo dito, no? Sa Salmo 116. No? Yung sumulat itong salmo na to, no, tinatanong niya, ano ang aking ibabayad o ano ang aking isusukli sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan para sa akin? At yung may sinabi siya rito, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Sa salmong ito, no, ah, yung sumulat ng salmang to, no, punong-puno siya ng pasasalamat dahil nasagip siya, naligtas siya ng Panginoon. At yung pagliligtas na yun, nasa saro ng kaligtasan, no? Or yung cup of salvation. No? At yung pasasalamat na yun, no? Kaya sabi sa Salmo, kukunin ko ang cup of salvation, yung saro ng kaligtasan, at tatawag ako sa Panginoon. No? So magandang imahe siya habang sisimulan natin tong gabing ito. No? Na yung Eucharistia, yung pag nagsisimba tayo, isa itong paghawak, no? Pagtanggap. No? Tatanggapin ko ang kaligtasang binibigay sa akin ng Panginoon. At sa pagtanggap na to, ako ay magpapasalamat sa Kanya. No? Yung pasasalamat, no, hindi lang nasa isip, hindi lang nasa puso, no, pero isinasabuhay. At isinasabuhay ito sa isang sakramento, no, isang sakramento. No? At tuwing mababasa ko to, no, maaalala ko si Lola Pining, no? As a lay minister sa Christ the King, no? Bahagi nung role ko, no? Pag sa misa, tumutulong sa pari sa pagbibigay ng communion sa mga pumipila, no? Para mangumunyon, no? Pero bahagi rin ito, no? Yung mga miyembro ng community natin dito sa Christ the King, lalo na yung matatanda at may sakit na hindi na makapunta sa simbahan, no? Kami mga lay ministers, no? Bahagi nung aming
service, no? Pumupunta kami sa mga bahay ng may sakit, sa mga bahay na matatanda na hindi na makasimba at nagbibigay kami ng communion. No? So isa dun sa mga binibigyan namin ng communion si Lola Pining, no? Si Lola Pining, no? At si Lola Pining lagi ko no ah, tuwing bibisitahin ko siya, makikita ko talaga sa mata niya, no? Sabik na sabik siya, no? Hindi makita ko, no? Hindi para makita ko, pero para matanggap yung communion, para matanggap yung Eucharistia, no? Naalala ko no isang beses na pumunta ako doon, no? Yung sinabi niya, ay, antay na ako kay Kristo, no? Antay na ako kay Kristo, no? Siya ang aking kaligtasan. No? So tuwing mababasa ko tong salmong ito, naaalala ko si Lola Pining, no? Tsaka maraming mga Katoliko na sabik matanggap ang Panginoon, no? Tanggapin itong saro ng kaligtasan, no? Itong cup of salvation, no? Dahil buong-buo yung paniniwala na ang aking tinatanggap ay ang aking kaligtasan, ang aking Panginoon. No? So magandang i-imagine yon habang sisimula tayo at unti-untiin nating intindihin yon. Paano ang Eucharistia ay cup of salvation na tatanggapin natin. So ang banal na Eucharistia, pwede ba ako magtawag? Hmm? Tatawagin ko yung mga hindi bukas yung video. Sige. Unahin natin si Ma'am Michelle. Ma'am Michelle Banyola. Pwede bang tulungan akong basahin itong nasa screen ngayon? Hello po. Hello, Ma'am Michelle. Sige po. Banal na Eukarista. Ang pagtanggap ng banal na Eukarista ang pamamaraan kung paano nais ng Diyos na pasalamatan natin siya. Eukarista, pagbibigay ng pasasalamat. Ito ang pinakamataas na uri ng pagsamba. Okay. No? So, ang banal na Eucharistia, no? Ito yung pinakamataas na uri ng pagsamba. Ito yung pagbibigay pasasalamat sa Panginoon. No? Tandaan nyo yun, nasa test yun. Okay. So ngayon, sa simula ng klase natin, no, titingnan natin saan nang galing yung ginagawa natin sa Eucharistia. No? So we'll go through some Bible passages, titingnan natin sa banal na aklat, no, saan nasusulat yung banal na Eucharistia. No? So, ah, si San Pablo, yung pinakamaagang nagpatotoo sa ritual at paniniwala ng mga sinaunang Kristiyano tungkol sa hapunan ng Panginoon. No? So, si San Pablo, siya yung sumulat ng karamihan ng mga libro sa New Testament. No? At ang tawag niya rito, the Lord's Supper. No? Nung si Jesus, no? Yung huling gabi, kasama yung kanyang mga alagad, no? Nagkameron ng hapunan kasama yung mga apostol niya. No? At sinabi niya sa mga apostol niya, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. At yun yung ginagawa natin sa misa. Pag yung ginawa ni Jesus, nung nagsalo-salo siya kasama yung kanyang mga apostol, yun yung ginagawa natin sa misa. No? So yung tawag ni San Pablo sa banal na pagtitipon at pagtanggap sa katawan at dugo ni Jesus, no? Nakalagay ito sa 1 Corinthians at isa taga Corinto 11 verse 20, no? Ang hapunan ng Panginoon, no? Ah, at sabi niya rito, ano man yung natanggap nyo, ipasa nyo sa iba. No? Ano man yung natanggap nyo, ibahagi nyo sa iba. At mula sa mga unang apostol na yon, yung binahagi sa kanila ni Jesus, no? 2,000 years from then, no? Mula noon hanggang ngayon, natatanggap natin si Jesus. Yung hapunan ng Panginoon. Tuwing sumisimba tayo, tuwing nagmimisa tayo, nakikibahagi tayo dito sa hapunan ng Panginoon.
Sa Gospel ni Saint Luke, ang tawag ni San Lucas sa Eucharistia sa kanyang mga salaysay tungkol sa paglalakbay nila sa upang ihatid ang ebanghelyo. Magpira-piraso ng tinapay, no? Breaking of the bread, no? Sinulat to ni San Lucas sa kanyang gospel pati sa Acts of the Apostles, no? Ano yung ginagawa ng mga unang Katoliko naniniwala kay Kristo, no? Nagpipiraso-piraso ng tinapay bilang pag-aalala doon sa huling hapunan na ginawa ng Diyos, no? Pagpira-piraso ng tinapay, sambayanan, panalangin, hapag, no? At yung pamilya ng Diyos, no, sama-samang nagwo-worship, sama-samang nagbibigay pasasalamat sa Diyos. Ah, Pwede ko bang matawag si Thea? No? Basahin ito galing sa Juan 6:51 to 53. Thea, nandyan ka ba? Wala yata si Thea. Si Venice. Venice Georgia Alag. Juan chapter 6, verse Mhm. 51 to 53. Ako Mhm. ang tinapay na buhay na bumabang galing sa langit. Kung ang sinuman ay kumain ng tinapay na ito, siya'y mabubuhay magpakailanman. At ang tinapay na aking ibibigay sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Sinabi nga sa kanila ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, maliban sa inyong kainin ang laman ng anak ng tao at ang dugo, wala kayong buhay sa inyong sarili. So ito, no, bahagi nung sinabi ni Jesus doon sa huling hapunan, no, na siya ang tinapay ng buhay. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Kung gusto nating magkabuhay, makikisalo tayo sa Kanya. No? Kakain tayo ng Kanyang laman, inom ng Kanyang dugo. No? Para sa iba, no, yung mga hindi naniniwala, ano to? Cannibal? No? Mga cannibal? No? Pero yun ang paniniwala natin. No? Bilang Katoliko, bilang Kristiyano. Pag nakikisalo tayo sa banal na Eukaristiya, sa banal na misa, yung tinapay nagiging katawan ng Diyos, yung alak nagiging dugo ng Diyos, at tinatanggap natin to, nakikibahagi tayo dito. At sa pakikibahaging ito, ah, nakikibahagi tayo sa buhay na kanyang binibigay sa atin. Siya ang nagbibigay buhay sa atin. So, ito, no? Makikita natin si Jesus, hindi lang siya isang metaphor na, oh, ibibigay ko to ha. Hindi lang siya nagiging mabait na ganun. No? Siya sabi niya talaga, ibibigay ko yung aking sarili para sa inyong kaligtasan. No? At ito yung inaalala natin sa misa. No? Na yung Panginoon natin naging tao. Yung Panginoon natin makapangyarihan, naging tao. Tapos inialay niya yung kanyang katawan at dugo para sa ating kaligtasan. No? At ito inaalala natin to bawat misa, no? Ito naintindihan lang ng mga disipulo, no? Kasi nung gabing 'yon, nung naghuling hapunan sila, parang hindi pa nila maintindihan ano ba 'tong sinasabi ni Jesus, no? Na kakainin yung kanyang laman, tsaka yung kanyang dugo, no? Pero naintindihan lang to patapos yung mga nangyari pagkatapos ng gabing yon, no? Nung nagpakasakit at namatay si Jesus, pinako, namatay, muling nabuhay. No? At doon naalala, no? Sa pag-aalalang yon, sa huling hapunan, no? Doon inaalala ang pagliligtas na binigay sa atin ng Panginoon. At nakikibahagi tayo sa buhay na walang hanggan sa pagtanggap kay Jesus sa kanyang laman at dugo, no? Na ano sa tinapay at sa alak na naging katawan at dugo. At at yung sagot doon, no? Ah
kinikilala natin yun. No? Pag tinaas yung tinapay at yung alak, no? Sinasabi natin, my Lord and my God. No? Ito ang aking Panginoon. Sumasampalataya ako. Ito ang aking no? So ano yung point dito, no? Sa Bible, no, makikita natin yung ginagawa sa misa, no, isang pag-aalaala sa pagmamahal ng Diyos para sa atin, no? So yung misa, hindi lang siya isang seremonya, hindi lang siya isang ah, gawain na inuulit-ulit, no? Isa itong pag-aala sa pagmamahal ng Diyos na siya naging tao, binigay ang kanyang buhay, ang kanyang pag-ibig, no? Namatay, nabuhay muli, at inaalay ang kanyang sarili. Hindi lang noon, no? Patuloy niyang inaalay, no? Bawat misa, bawat Eucharistia, patuloy niyang inaalay yung kanyang sarili para maging bahagi tayo. At inaimbitahan tayo makibahagi sa kanya. No? Okay ba yan? Clear naman ano yung konsepto, ano yung sakramento ng Eucharistia? No? Isa itong pasasalamat sa ating Panginoon na nagkatawang tao at inialay ang kanyang buhay. Okay, salamat sa puso, Sofia. Sige. Ngayon, titingnan natin yung parts of the Mass. Ano yung mga bahagi ng misa? No? At habang titingnan natin yung bahagi ng misa, babalikan natin yung mga unang pagtatala, no? Yung mga unang pagtitipon ng mga unang mga Kristiyano, no? At yung pinakaunang nagsulat, no, nagtala, ano ba yung ginagawa, no? Wala pang 100 years nung namatay si San Pablo, inilarawan ni Justin Martyr, no? Saint Justin Martyr, no? San Justin Martyr ang sa paganong Romanong emperador na si Antonius Pius kung ano ang paano nagtitipon ng mga Kristiyano para sa Eucharistia. So ito yung first document, one of the first documents that outlines, no, na sinusulat ano ang ginagawa, no, pag nagtitipon yung mga Kristiyano para sa Eucharistia, no? So isa-isahin natin yon. Ano yung sinulat ni San Justin Martyr? Uh, ano to? 100 AD, no? So 1,900 years ago, no? Tapos ikukumpara natin siya ano yung mga ginagawa natin ngayon sa misa. At habang ginagawa natin to, isa-isahin natin yung mga bahagi ng misa. Okay ba yun? Okay? Sige. So, ito yung nakasulat, no? San Justin Martir, no? Sa araw na tinawag nating araw ng araw o linggo, no? Lahat ng naninirahan sa lungsod o bansa ay nagtitipon sa isang lugar. Sa una may isang pagtitipon. Yung mga naniniwala nagtitipon, no? So ito yung ginagawa ng mga sinaunang Katoliko, no? At ito rin yung ginagawa natin tuwing linggo. No? Tuwing linggo bilang Katoliko, tayo ay tinatawag, no? Once a week magsimba. Pero hindi lang once a week. Kung gusto mong araw-araw, pwede rin. No? At ito isang pagtitipon. No? Yung mga naniniwala sa ating Panginoon, no? Nagtitipon tuwing linggo. No? Kasabi ni San Justin Martir, pagkatapos magtipon, no? Ang mga alaala ng mga apostol at mga sinulat ng mga propeta ay binabasa hanggat ipinahihintulot ng panahon. So pag nagtipon-tipon yung mga unang naniniwala, no? Babasahin nila yung alaala ng apostol, no? Yung alaala, mga memoirs, mga letters ng mga apostles, tsaka yung mga nasusulat sa propeta. Yung old, no? Mga old prophets, binabasa nila at inaaral nila yun. No? Ngayon, pag nagmimisa tayo, binabasa ng lektor ang salita ng Diyos na karaniwang mula sa lumang tipan. At yung lumang tipan, Old Testament, ang mga nagsulat dyan, kadalasan mga propeta. No? Or, no, pag weekdays, isa lang yung reading. Pag linggo, may first reading, may second reading. Usually, yung unang pagbasa mula sa lumang tipan, yung
pangalawang pagbasa mula sa Bagong Tipan, no? O mula sa gawa ng mga apostol. Sinulat na liham ng mga apostol, no? Samantalang yung pari naman, babasahin niya yung ebanghelyo. No? So ano yung ginagawa noon? Yung pa rin yung ginagawa ngayon. No? Binabasa ang mga sinulat ng mga propeta at mga alaala ng apostol. No? Pagkatapos ng pagbasa, siya na namumuno, yung namumuno nun o yung pari na nagtitipon ay nagpapaalala at hinahamon silang tularan ang magagandang bagay na narito. No? So sino man yung nagpatawag nung pagtitipon na yon, no? Pagkatapos basahin yung mga kasulatan, no? Ah, magbibigay siya ng mga paalala at i-challenge niya. Iimbitahan niya, hahamunin niya na isabuhay, gayahin yung mga natutunan. No? At yun yung ginagawa ng pari pagkatapos ng mga readings. No? Nagbibigay siya ng homily. Pinapaliwanag ng pari ang kahulugan ng mga pagbasa, nangangaral at hinihimok, no? Iniimbitahan ang mga nananampalataya na sundin ang hinihingi ng salita ng Diyos. No? Ano pagkatapos nun? Pagkatapos kaming lahat ay sama-samang tumatayo at nag-aalay ng mga panalangin para sa aming mga sarili, para sa lahat, saan man sila naroon, upang kami ay matagpuang matuwid at sa pamamagitan ng aming buhay at mga kilos at sa tapat na kautusan upang makamit ng walang hanggang kaligtasan. No? Pagkatapos ah, magbigay ng paliwanag yung leader, yung pari ng panahon na yun, magsama-sama silang magdarasal. No? At yun din yung ginagawa natin. Pagkatapos ng readings, pagkatapos ng homily, no, may panalangin ng bayan. No? Sama-sama tayong nagdarasal. At no, bahagi ano man yung mga panalangin natin, inaabot din natin sa Panginoon. Pinagdarasal din natin. No? Pagkatapos, ay may nagdadala ng tinapay at isang baso ng tubig at alak na pinaghahalo sa pamumuno ng mga kapatid ng Kristiyano. No? So, pagkatapos magdasal, no, may magdadala ng tinapay at baso, tas hawak-hawak itong mga to, nag-aalok siya ng papuri at kalalatian sa Ama na sansinukob sa pamamagitan ng pangalan ng Anak at ng Banal na Espiritu at nagpapasalamat siya. Nag-Eucharistia na sila at nahusgahang karapat-dapat sa mga kaloob na ito. No? So, yung inalay na tinapay at tubig na may alak na pinaghalo, no? Papasalamat. Papasalamat. Yung pagpasalamat na yon, no? Pag-Eucharistia. No? At yun yung ginagawa natin, no? Paghahandog ng mga alay, no? Pagkatapos ng panalangin bayan, may nag-aalay, no? Ang minimum na inaalay yung tinapay, yung ostya, tsaka yung alak, no? At saka yung alak. Pero kadalasan, no, sa misa, marami ring ibang mga inaalay, no? Mga bulaklak, mga prutas, minsan pera, no? Paghahandog ng mga alay. Pero mas pinaka-importante rito, yung tinapay at yung alak na siyang magiging katawan at dugo ng Panginoon. Handog ng mga alay. No? Pagkatapos, paghahaluin ang alak at tubig. No? Maganda tong simbolo ng alak at tubig. No? Itong alak at tubig, no? Siya sabi ng pari diyan, no? Sa Ingles, no? As Christ enters into our humanity, no? We enter into His divinity. No? So yung tubig, no? It symbolizes it shows us yung pagiging Diyos ng Panginoon. No? Si Kristo, pagiging Diyos niya. No? Nakikibahagi siya sa katawan, sa dugo, to our humanity. No? At sa paghahalong yon, dahil yung Diyos nakibahagi sa atin, sa ating pagkatao, dahil ang Diyos naging tao, tayo rin, no, nakikibahagi sa kanyang pagka-Diyos. Parang gano'n. No? Sa paghahalong ito. Tapos ang pari, no, mananalangin para sa mga handog.
No? At anong sasabihin ng pari? Ano yung panalangin na to? No? Sabihin ng pari, kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng paggawa, ang alak na ito upang maging inuming nagbibigay ng Espiritu Santo. Salamat. Lord. Tayo naman sasagot, kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailan. O sabihin na inaalala yung sinabi ni Jesus. To dadasalin ng pare. No? Tanggapin yung lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. No? Tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. No? Itong sinasabi ng pari, no, habang inaano to, no, pag-aalala doon sa sinabi ni Jesus doon sa huling hapunan. No? Tanggapin nyo ang tinapay na to. No? Ito ang aking katawan. Tanggapin nyo ang alak na ito at inumin. Ito ang aking dugo. No? At pag sinabi ito ng pare, dito nangyayari yung tinatawag na transubstantiation. No? Transubstantiation. No? Ang pagbabago kung saan ang sangkap, bagaman hindi ansura ng tinapay at alak sa Eucharistia ay nagiging tunay na presensya ng Diyos. So, ibig sabihin nito, no, yung essence, no, yung sangkap, no, hindi na siya tinapay at dugo. Nagiging katawan at dugo siya ng Diyos, no? Kahit yung itsura niya, yung amoy niya, yung lasa niya, lasang tinapay pa rin, di ba? Kung amuyin mo, amoy alak pa rin, no? Presensya na siya ng Diyos, katawan at dugo na siya ng Diyos, no? Importante ito sa ating paniniwala, yung transubstantiation, no? During the Eucharist, during the Mass, no? Sa panalangin ng pari, no? Pag inaalala yung sinabi ni Jesus, tanggapin niyo ito, no? Di ba? Kainin, tanggapin niyo ito at inumin, no? Yung tinapay at yung alak nagiging katawan at dugo ng Diyos. No? So, balik tayo, no? Doon sa sinulat ni San Juan Martir. No? Kapag natapos na siya sa panalangin at pasasalamat, lahat ay naroon ay nagbibigay sa tinig ng pagbubunyi at nagsasabing Amen. No? Kaya importante yun, no? Pag sinabi ng pare sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya at sa lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, no, lahat sumasagot, Amen. No? Ito yung pinakabanal na Amen. No? Kadalasan kinakanta rin to. The Great Amen. No? Pag sinabi nating Amen, naniniwala tayo na sa misa nga, no, sa ginawa sa panalangin ng pari, yung tinapay naging katawan ng Diyos, yung ah, alak naging dugo niya. No? Pag sinabi nating amen, naniniwala tayo. Pagkatapos nun, kapag nagpapasalamat na ang namumuno o yung pari at tumugon na ang mga naroon, ang mga tinawag naming diakono ay nagbibigay ng Eucharistia na tinapay at alak at tubig sa mga naroon at dinadala ito sa mga wala. No? So, tapos magdasal, pinapamahagi yung Eucharistia. No? At yun yung ginagawa natin. No? Pinapamahagi yung katawan at dugo ng Panginoon. No? At yung mga hindi makaka-attend, no? Dahil may sakit, no? Yung mga deacons o kaya yung mga lay ministers, no? At pati yung mga pari, no? Nagbibigay ng banal na communion sa mga may sakit. So yun, no? Kung makikita natin, yung ginagawa natin sa misa, no? Stays true. No? Yun yung ginagawa ng mga unang simula sa mga apostol. No? Mula noon hanggang ngayon, mula nung gabi na namatay si Jesus at tuwing inaalala yung gabing yon, no, sa bawat misa in the last 2,000 years, no, yung misa, no, pareho, no, mula sa sinulat nung unang no, ano
San Juan Mapir hanggang ngayon. No? So ang misa natin ngayon, sinauna at buhay pa rin. Magandang ano yun, no? Pansinin, no? Lalo na habang naghahanda tayo sa kumpil, no? Kasi sa kumpil, no? Confirmation, no? Nagbibigay totoo tayo na ito yung pananampalataya natin, no? At yung pananampalataya natin, sinasabi yung Eucharistia, ito yung pinaka pasasalamat natin, ito yung pagbibigay puri natin, ito yung sentro ng ating paniniwala bilang mga Katoliko. No? Na si Jesus, patuloy niyang binibigay yung sarili niya sa atin, bawat misa, bawat Eucharistia, bawat pagtanggap ng communion. No? Na yung tinatanggap natin, hindi lang tinapay at alak, no? Kundi katawan at dugo ni Jesus na nagbibigay sa atin ng kaligtasan. Okay ba yun? No? Alam ko marami akong history lessons, no? At marami pa, no? Pero ang pinaka-importante yan, beyond the history lessons, beyond the points, no, or the parts of the mass, importante yan, no? Para alam natin, no? Ay, no? Para imbitahan tayo, no? Sa pagtanggap ng banal na Eucharistia, pag nagsabi tayo ng amen, no? Pag tinanggap natin yung katawan at dugo ni Kristo, no? Naniniwala tayo na siya ang ating kaligtasan. No? Hindi lang siya seremonya, hindi lang siya simbolo. No? Yung tinatanggap natin si Jesus talaga. No? At yun, totoo, mula nung huling hapunan hanggang ngayon sa bawat misa na nangyayari. Okay. Ah, yung banal na Eucharistia sa Lumang Tipan. So, meron dito mga ilang mga prefiguration, no? Kumbaga, yung ginagawa sa misa, makikita na sa Lumang Tipan. No? Makikita na sa Lumang Tipan. Inilalarawan ba ang Lumang Tipan ng Eucharistia bilang isang sakripisyo? Pwede ko bang tawagin si James? James Errol? Pa, Pwede mo bang basahin yung nasa screen? inilarawan ba ng lumang tipan ang Kristiya bilang isang sakripisyo? Oo, Hmm. inilarawan ng kordero ng Paskuhan ni Kristo ayon kay San Pablo at San Juan Bautista. 1 Taga-Korinto 5:7 sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. 1:136 nang nakita niya si Jesus na nagradaan ay kanyang sinabi, tignan ninyo siya ang korde ni Diyos. Ang papel na ito ni Kristo bilang kordero ng sakripisyo ay inilarawan mula pa noong kasaysayan ni Abraham. Genesis 22:8 mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang inahandang at Ihahandog. inahandog? Ihahandog. Tanong ni Isaac, sumagot si Abraham, Anak, ang Diyos ang mapagbigay niyon. Kaya't nagpatuloy sila sa paglakad. Okay. Salamat, James, no? Oo, no? So, sa lumang tipan, no, bilang pasasalamat sa Panginoon, no, nagsasacrifice, no, nagsasakripisyo, no, yung kordero, no, lamb, Paschal lamb, no? At no, makikita natin sa ano, hindi pa namamatay si Jesus na tinatawag na siya na kordero ng Diyos. Siya ang kordero ng Diyos. No? At makikita to doon sa Genesis. Nung si Abraham, no, sinubok ng Panginoon, no? So, iaalay ang kanyang nag-iisang anak, ni si Isaac. No?
At no, handa siyang ialay, no, sinabihan siya ng anghel, wag, hindi mo kailangang ialay si Isaac. No? Napatunayan mong na naniniwala ka nga sa Diyos. No? At bilang pasasalamat, sabi niya, no, ano iaalay natin? No? At doon nakita sila ng isang tupa, no, na yun yung iniaalay nila. No? At nung unang panahon sa Old Testament, no, bilang pasasalamat sa Diyos, no, sa kaligtasang binibigay, no, nag-aalay ng lupa. No? Ngayon, hindi na natin kailangan, no, nung si Kristo, yung Diyos natin naging tao, dahil sa kanya, no, parang hindi na kailangang mag-alay ng tupa. Kasi siya na ang tupang inaalay. No? Siya yung kordero ng Diyos. No? Siya na yung tupang inaalay. No? So, yung Eucharistia, no, maraming elemento ng Eucharistia, makikita siya sa Old Testament, no? Kung sa Greek, Eucharistia, sa Hebreo o Hebrew, ang tawag doon toda, no? Toda. Parehong nangungulugang pasasalamat, pagpapasalamat. No? Toda, no? Pasasalamat, no? At yung Eucharistia, pasasalamat din. No? So sa lumang tipan, no, ang toda, no, sakripisyo ng pasasalamat, ang paghahandog na inutos ni Moises na samahan ng harina at trigo at alak. No? Ang pag-aalay ng toda ay bilang paggunita rin sa inihaing alay ng mataas na serdoteng high priest at si Melchizedek na nag-alay ng harina, trigo at alak sa Diyos. No, pinagpala ni Melchizedek ang ating ama at pananampalataya na si Abraham. No? So yung toda sa lumang tipan, no, inaalala to, no, na yung si Abraham nag-alay, no, kaya ah, kay through Melchizedek, no, na pari ng mga panahon na yon, no, na nag-alay ng harina, trigo at alak sa Diyos. So, kung sa Old Testament, no, inaalala yon, yung si Melchizedek na nag-alay na yon, sa New Testament, no, sumasagisag kay Jesus na walang hanggang saserdote, no? The high priest ayon sa orden ni Melchizedek or sa order ni Melchizedek. Tapos si Haring David din nag-alay ng toda na hain ng tinapay at alak. Tapos ito rin, no? So ito ang mga stories in the Old Testament na no, nung pagkatapos ng huling hapunan, no, mas naintindihan ng mga tao ano ba ibig sabihin nung mga nangyari noon. No? Yung kay Jonas din, no, nung nilunok siya ng balyena at nangako sa krus na isang toda na ihain sa kanyang maliligtas mula sa kamatayan pagkatapos ng 3 araw ng dilim. No? Si Jesus, no, nabuhay pagkatapos sa 3 araw at siyang ating tinatanggap na bagong toda at banal na Eucharistia. No? Kaya inaasahan ng mga Hudyo na ang darating na Mesiyas at tagapagligtas ay maghahandog ng sakripisyong toda o alay na tinapay, trigo at alak. No? Kaya kasi sa history ng mga Hudyo, no, napaka-importante sa kanila yung pag-aalay na ito. No? Parang si David, nag-alay siya, no, yung mga sinulat ng mga propeta, yung mga history kay Abraham, no. Napaka-importante itong pag-aalay na ito. Yung ginawa ni Melchizedek, yung trigo at alak, no. Kaya inaasahan ng mga Hudyo, no, na, na pag dumating yung tagapagligtas at yung Mesiyas, no, ang ng Mesiyas at tagapagligtas maghahandog din ng sakripisyong toda, no? Pero si Jesus, no, ah, hindi lang naghandog ng sakripisyong toda, no? Hindi lang naghandog ng tinapay at alak, no? Hinandog niya yung kanyang sarili, no? So, siya mismo ang naging paghahandog, pag-aalay ng sarili para sa kaligtasan. So ang paniniwala ng mga unang Kristiyano na ang huling hapunan ni Kristo ay isang tuda na pag-aay ng tinapay at alak kaisa sa sakripisyo ni Kristo.
Yung paniniwala noon hanggang ngayon, ito yung paniniwala natin. Na yung huling hapunan, no? Ito hindi naintindihan ng mga apostol, no, habang nangyayari yung huling hapunan. But pagkatapos na lang, no, na yung pala yun, na yung huling hapunan natin, sinasabi ni Jesus na makiisa tayo sa kanyang laman at sa kanyang dugo. No? Siya yung tinapay at alak. Siya yung kordero ng Diyos, no? Na inaalay para sa ating kaligtasan. Clear so far? Kana, okay ka pa? Mas kita na para ano. No? May sense naman. No? May sense naman yung mga storya. Sige. Okay. Ngayon naman, pag-usapan natin, ano ang banal na Eucharistia? Ano ang banal na Eucharistia? Pwede ko bang ma-invite? Sino yung pala tawag? Si Lucia. Lucia Perez. Nandiyan ka ba? Lucia. Si Lucia. Si Clarice. Clarice, nandiyan ka ba? Wala rin. Si Thea. 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 Wala rin. Cristel. Cristel? Yeah. Po, Ikaw ulit. So ano ang banal na Eucharistia? ang banal ng Eskwatista, Eucharistia. Sakrament, Eucharistia. Mhm. Eucharistia, Mhm. sakramento ng katawan at dugo ni Jesus. Sige. Sa sakramento na ito, pinakain tayo ni Jesus ng kanyang laman at pinainom tayo ng kanyang dugo, kaya gaya ng ipinangako niya sa mga Hudyo. Dahil sinabi ni Jesus na kung hindi tayo kakainin ng tinapay na ito, na kanyang katawan, at uminom ng alak, na kanyang dugo, wala buhay sa atin. Ang buhay na ito ay tumutukoy sa grace o ang banal na buhay ng Diyos na nais niyang ibuhos sa atin upang tayo ay pabanalin. Ang katawan o body, dugo o blood, kaluluwa o soul, at pagka-Diyos, divinity, ni Jesus ay nakapaloob sa banal na Eucharistia. Ang Eucharistia ay tunay na si Jesus, hindi lamang simbolo. Pinakamataas na antas ng pagsamba. Okay? So important to, no? Yung Eucharistia, no? Ito isang sakramento, no? Iniwala tayo na yung katawan at dugo ni Jesus naroroon talaga sa tinapay, naroroon talaga sa Diyos, sa dugo, no? Yung kaluluwa at yung pagka-Diyos ni Jesus, no? Pinagkakaloob niya sa atin sa pagtanggap niya. No? Hindi lang siya symbol, hindi na siya simbolo. Naniniwala tayo na si Jesus talaga yun. Si Jesus talaga yun. So magandang alalahanin yun. Kasi kadalasan, no, hindi alam, no? Yung mga tumatanggap, hindi naiintindihan ano yun. So importante yun, no? At dahil Diyos talaga ang tinatanggap natin, no, importante, no, maayos yung pagtanggap na yun. No? May paggalang. No? Again, no, babalikan natin doon sa 1:6:53 to 54. Yung sinabi ni Jesus, pagkatandaan nyo, malibang kainin nyo ang laman ng anak ng tao at inumin ng kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at uminom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Very important yun. Very important yun. Yun ang ating paniniwala. So yun ang Eucharistia. No? Tapos ano naman ang banal na misa? No? Ano ang banal na misa? No? So, ang misa, isang sakripisyo ni Kristo sa krus na ginagawang presente. No? Hindi lang inuulit, no? Diadamit tayo sa handog. No? Sinasama tayo sa handog. Ang misa ay isang sakripisyo. No?
Ang sakripisyo ay isang pag-aalay sa Diyos. No? Sa lumang tipan, ang isang pari ay nag-aalay ng mga hain sa Diyos para sa mga tao. Maaring tupa, maaring iba-ibang hayop, no? O kaya trigo, no? O kaya alak. No? At ang pari ay parang tulay na pagitan ng mga tao sa Diyos. No? Ang hayop na hinahain ay tinatawag na biktima. No? Victim. No? Yung hinahain. No? Sa misa, no? Sa banal na misa, si Jesus mismo ang paring nag-aalay at biktimang inaalay. No? Magandang misteryo 'yon, no? Sa misa, si Jesus mismo, siya yung nag-aalay, siya yung pari na nag-aalay, at siya rin yung inaalay. No? Siya yung inaalay niya yung sarili niya. No? At kaisa ni Jesus, inaalay rin natin ang ating mga sarili sa Diyos. No? Nakikiisa tayo sa ating pakikisa sa Eucharistia, sa banal na komunyon, nakikisa tayo uh, sa ni Jesus sa Diyos Ama na pamamagitan niya. No? Through the Eucharist, we become one with Christ and become one with God. No? No? So yun, importante yun. Ang misa ay isang sakripisyo. No? At ang sakripisyong to, ang si Jesus na nag-aalay at siya rin yung inaalay. No? At tayo nakikibahagi sa pag-aalay na ito. At bakit may pag-aalay? No? Para tayo makibahagi sa Ama, sa Diyos Ama. Para tayo makibahagi sa pagka-Diyos ng Ama. Ano pa? Ang misa ay isang pag-alaala, no? In memory. No? Pinapaalala nito sa atin ang sakripisyo ni Jesus sa krus upang talunin ang kamatayan at ibalik tayo sa pagiging mga anak ng Diyos. No? Binabalik tayo nito sa pangyayaring iyon 2,000 years na nakalipas na parang tayo ay naroon din kasama ng Inang Mariang nakatingala kay Jesus sa krus sa bundok ng Kalbaryo. Inaalala yun. No? Ano pa? Ang misa ay isang pagsasalo-salo ng pamilya. No? Salo-salo. Pag ang isang pamilya ay nagtipon sa hapunan, bumabati sa isa't isa, nagpapalitan ng mga kwento, nagdarasal bago pagsaluhan ng mga hapunang inihanda ng mga magulang. No? Ganon din sa misa. Sa misa, tayo ay nagtitipon. Nakikinig din sa mga kwento tungkol sa Diyos Ama at mga kapatid at sa kapatid nating si Jesus sa mga kaanak na nananampalataya, no? Ang simbahan at nagdarasal ng sama-sama at nagsalo-salo sa katawan at dugo ni Jesus. No? So ang misa, isang sakripisyo, isang pag-alaala, isang pagsasalo-salo. No? Sa misa, tayo ay pinapakain ng Diyos sa dalawang hapag, no? Two tables, no? Sa hapag ng liturhiya, no? Pinapakain tayo ng Panginoon ng banal na kasulatan, no? In the liturgy uh, of the word, no? Tayo ay kinaka- tayo ay tumatanggap ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. No? Ang misa ay pinakadakilang pag-aaral ng Biblia sa lupa. No? Sa hapag ng Eucharistia, liturgy of the Eucharist, pinapakain tayo ng ating Panginoon ng kanyang katawan at dugo. No? So it's the Word and the Eucharist. No? Yun ang laman ng misa. No? Ang misa ay isang seremonya. Nais ni Jesus na ipagpatuloy ang kanyang sakripisyo sa krus. Kaya noong gabing bago siya namatay, kumain siya ng huling hapunan kasama ang kanyang mga apostol. Doon ay binigay niya sa kanila ang seremonya na tinatawag nating misa. No? Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. No? Sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, ginagawa ni Jesus ng kanyang katawan ang tinapay at ang kanyang dugo ang alak. Ang pari ay isang kinatawan lamang. No? Tunay na si Jesus ang nagpapalit ng alak at tinapay. No? So, hiniwala tayo si Jesus, no? Siya nasa katawan ng pari, siya rin nasa alak tsaka sa tinapay.
na nagiging katawan at dugo niya. Okay. So kung ito, just to clarify, no, ano yung pagkakaiba ng tatlo? Banal na Eucharistia, banal na misa, banal na communion. No? Kana, pwede ba kitang i-invite to read itong tatlong to? Banal na Eukaristiya ay ang katawan at dugo ni Kristo, ang pagkain at inumin na ating iniinom para sa buhay na walang hanggan. Banal na misa ay ang hapunan ng pamilya ng Diyos tulad ng salu-salo ng pamilya. Ang hapunan na ito ay ang seremonya kung saan tayo ay nakikibahagi sa banal na Eukaristiya bilang mga anak ng Diyos. Banal na komunyon. Sorry po. Sige lang. Kapag tinanggap natin ang Eukaristiya, pinagkakaisa ni Jesus ang kanyang sarili sa atin. Pumasok, pumapasok siya sa ating puso at kaluluwa. Sorry po. Okay, thank you, Kaina. No? So hopefully, no, itong summary table na to, itong summary slide na to, makatulong para hindi tayo malito. Ano yung banal na Eucharistia? Ano yung banal na misa? At ano yung banal na communion? No? Sige. Some additional notes, no? Mga prefiguration ng banal na Eucharistia sa kasaysayan ng kaligtasan. No? Mga in the salvation history, no? Kasaysayan ng kaligtasan, makikita natin na yung banal na Eucharistia, no? Makikita na natin 'yun, no? Sa kasaysayan ng kaligtasan. So una, pagkatapos ng pinakain ng Diyos ang mana mula sa langit, nang akayin niya sa palabas ng Ehipto, no? So makikita natin 'to, no, doon sa Exodus, no? Sa Exodo nung doon sa mana, nung pagkalaya ng mga Israel mula sa Ehipto, no? Nagrereklamo sila sa gutom, no? Nasa desert sila, gutom na gutom sila, no? Tapos, anong pwede na, di ba? Kawawa naman kami, wala kaming pagkain. At sumagot ang Diyos, no? Araw-araw siyang nagbigay ng misteryong pagkain mula sa langit na tinawag nilang mana. No? Mana. No? Doon sa ano yun, no? May dala tayo dalawang mahalagang aral na makikita. Unang-una, providence. No? Na ang Diyos nagpapakain ng kanyang bayan. No? Hindi niya to iniiwan sa gitna ng disyerto ng buhay. No? Pangalawa, araw-araw na tiwala. No? Doon sa nung nagbigay ng mana ang Panginoong Hesus, ang Panginoon, no? Doon sa mga Hudyo, no? Nung nasa desert sila. Pinagbawal niya na mag-imbak ng sobra-sobra, no? Maliban pag Sunday sa araw ng pagpapamahinga para matutunan na umasa araw-araw sa kanya, hindi sa sariling control, no? Sa Eucharistia, no? Tinupad ito ni Jesus, no? Siya ang tunay na tinapay mula sa langit sa John 6, no? Hindi lang siya nagbibigay ng tinapay, siya mismo ang tinapay. Kapag tayo'y naikibahagi sa kanyang katawan at dugo, no, pinapakain niya tayo ng buhay na walang hanggan at tinuturuan tayong mabuhay sa araw-araw na pagtitiwala. Ano pa? No? Sa salvation history, saan pa makikita yung prefiguration, no? Kumbaga, saan pa makikita yung Eucharistia, no? Ito, ang mga tinapay na handog nyo sa akin ay ilalagay nyo sa mesa sa harapan ko. No? Ito ang tinapay ng pagharap, no? The bread of presence sa Exodus 25:30, no? Sa templo, no, may mesa na may 12 tinapay na kumakatawan sa 12 tribes ng Israel, no? At may alak, no? Inilalagak sa harap ng Diyos bilang tuloy-tuloy na handog at alaala ng tipan. No? Bilang pag-aalala doon sa covenant. No? Katabi ng menorah, no, yung ilawan, yung menorah, ilawan, bilang tanda
ah, ah, bilang tanda ng liwanag ng presensya ng Diyos sa kanyang bayan. Ah, sa Eucharistia natin, ang tinapay sa harap ng Diyos ay prefigurement, no? Na tunay na presensya ni Jesus sa Eucharistia. Sa misa, ang nilalagay sa mesa sa harap niya ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. At ang bagong tinapay at presensya niya sa sambayanan. No? So, carry over from the Old Testament. Hinahandog ang kordero ng walang kapintasan, isang lalaki. Ang kapisanan ng Israel ay papatay ng kanyang kordero sa gabi. No? Exodus 12:5 to 6. No? Ito ang Paskwal na kordero sa Exodo. No? Korderong walang kapintasan. Papatayin sa gabi at ang dugo ay ilalagay sa pintuan upang ang sambayanan ay ililigtas. No? Ito yung dugo ng... no? No? Tatlo yung mahalagang punto rito. Una, walang kapintasan. No? Tanda na kabuuang handog para sa Diyos. Tapos, yung dugo, kaligtasan at paghahanda ng salot, no? Simula sa paglabas mula sa pagkaalipin. No? Ano yung kaugnayan nito sa Eucharistia? No? Si Jesus ang kordero ng Diyos. Sa misa, ang kanyang isang sakripisyo sa krus ay ginagawang presensya niya. No? At yung kinakain natin ay yung kordero sa komunyon. Hindi lang para mabuhay at maihatid ang sarili sa tunay na kalayaan. Tapos ito naman, ang dugo ay magiging tanda para sa inyo. Kapag nakita ko ang dugo, lalampasan kita. No? Ito yung sa angel of death, no? Doon sa plagues na pinadala, no? Doon sa Exodus, no? Na yung pinatay na tupa, no? Yung dugo nun ipapahid doon sa pintuan para yung angel of death hindi pumasok doon sa bahay na yon, no? Yung dugo, no? Ah, So yung dugo, no, tanda ng tipan at kaligtasan. So yung dugo nagiging sign na may kasunduan, no? Tapos pananalig at pagsunod. Kailangan natin gawin ito para kahit hindi pa nakikita ang resulta, no? So tulad ng dugo sa pintuan, ang dugo ni Kristo ang tanda ng ating kaligtasan. Sa komunyon, minamarka nito ang ating puso upang tayo'y malampasan ang kamatayan at mamuhay sa Kanya. Isa pa, no? Yung kay Propeta Elias, no? Ito tungkol doon sa balo ng ano, no? Yung balong pinuntahan ng Propeta Elias, no? Sa Hari 17:14, no? Panahon 'yun, yung mga panahon na 'yon, no, may matinding pagkagutom, no? Ah, Tapos si Elias, yung propeta Elias, no, nakatira siya sa nakahanap siya ng ano, matutuluyan, pero yung ano na 'yon, sobrang hirap, no? May isang balo na may anak, no? At natitira na lamang, no? Parang kaunting harina at langis, no? Parang pagkatapos nun, wala na silang makakain, no? Ito na yung huling tinapay. Na pagkatapos ito, mamamatay na sila sa gutom, no? At dumating si Elias at humiling na munting tinapay para sa kanya, kasabay ng pangako ng Diyos, no? Hindi mauubos ang harina, hindi matutuyo ang langis hanggang dumating ang ulan, no? At sumunod yung balo, no? Ginawa niya yung sinabi ni Elias, no? Nagtiwala siya, nagbahagi mula sa kakaunti, no? At nagkatotoo ang pangako. Hindi naubos ang harina, hindi natuyo ang langis, no? Sa Eucharistia, ganito rin ang ginagawa ng Diyos. Hinihingi niya sa atin ang maliit nating oo. No? Kaya napaka-importante sa Eucharistia, no, yung pag-amen natin. No? Pag tayo no, pag tayo nagsabi ng amen, no, mula sa puso. Hinihingi yun ng Diyos, no? Sa kaunting oras, kaunting lakas, kaunting pag-ibig, no, yung panahon natin nandoon, no, pinaparami niya ito. Kapag nag-aalay tayo, pinupuno niya tayo. Kapag nagbabahagi tayo, nagiging sapat at sumasapat. Ito ang misteryo ng Eucharistia, no? Ang kaunti kapag inialay sa Diyos, nagiging pagkain ng buhay.
No? So magandang alalahanin yun. Pag nagsisimba tayo, pag nag-communion tayo, no? Inaalay natin yung sarili natin. Ano man yung konting meron tayo, inaalay natin sa Panginoon at nagtitiwala tayo, ano man yung iaalay natin sa Panginoon, dahil sa kanyang pag-ibig, no? ah, nagiging napaparami ito, no? At nagbibigay buhay sa iba. Tayo na nakikibahagi sa banal na misa, nagiging daan para yung buhay ng Panginoon maibahagi sa iba. Ano pa? No? Ito yung huling hapunan. No? Dito tinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia at banal na orden. No? Sa mga salitang, ito ang aking katawan, ito ang aking dugo. No? Gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipinakain niya sa mga apostol ang kanyang sarili, iniatas sa kanila. No? At sa pari, pagkatapos nila, na ipagpatuloy ang sakramentong ito ng simbahan. No? So yung huling hapunan, ito yung unang misa. No? Na nagpapakita ng sakripisyo, no? Ito yung parang precursor doon sa sacrifice ni Jesus sa Calvary, no? Na mangyayari pagkatapos ng huling hapunan, no? At yun yung inaalala natin sa bawat misa. Kaya kapag tayo'y tumatanggap ng komunyon, tinatanggap natin ang tunay na katawan at dugo ni Kristo at nakikibahagi sa kanyang handog at buhay. No? So just to summarize, no? Bakit itinatag ni Jesus ang sakramento ng banal na Eucharistia? Roxanne, okay lang ba imbitahan kita? Sige. Opo. Upang ipagpatuloy ang sakripisyo ng krus sa magpakailanman at ipagkatiwala sa simbahan ang alaala ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Clear ba yun? Kung bakit yun na yun? Hmm? So alam ko maraming stories and hopefully yung mga stories na i-connect nyo, no? Doon sa sacrament ng Eucharistia, no? Marami about the Old Testament, sa salvation history, no? But lahat ng ito, no, tinuturo, no, kung bakit ibinigay ni Jesus, bakit tinatag ni Jesus ang banal na Eucharistia, no? Para paalala sa atin yung patuloy na sakripisyo ng Panginoon, magpasawalang hanggan, magpakailanman, no? At pinagkakatiwala sa simbahan, sa atin, tayo na nakikibahagi sa misa, tayo na nakikibahagi sa Eucharistia, no? Ang kanyang alaala, no? Na maalala ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang good news, no? At tayo bilang bahagi ng simbahan, sa paggunita nito sa banal na misa, sa banal na Eucharistia, sa pagtanggap natin ng banal na Eucharistia, no? Iniimbitahan din tayong ibahagi itong good news na to sa pamilya natin, sa lipunan natin, sa mga kasalamuhan natin. So some review questions, no? Some review question. Kailan nagiging katawan at dugo ni Jesus ang tinapay at alak? Jeff, okay lang ba if I ask you? Sorry, Yes. kumakain. Okay. Sa sandali ng pagtatalaga or consecration, kung saan binibigkas ng pari ang mga salitang sinabi ni Jesus sa huling hapunan na siyang unang misa. Transubstantiation, ang tinapay at alak ay naging katawan at dugo ni Jesus. So, yung substance versus accidents. Accidents. No? So yung substance, yun yung essence, no? Yun yung nagbabago. No? Yung accidents, yun yung nakikita na amoy, no? So hindi nagbabago yung accidents o yung nakikita na amoy, yung nalalasahan, no? But yung substance niya nagbabago, no? No? At ano yun? Ano yung binibigkas ng pari, no? Just to be reminded, no? Bago niya pinagtiisang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kainin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. No? So sa consecration, no? Pag siyasabi ito ng pare, ito yung consecration.
no? Dito nagbabago yung substance, no? Transubstantiation, no? Although the appearance, no, yung itsura, yung accident remains the same, no? At no, ah, pag sinabi ito ng pare, importante, no? Sinasa puso natin, no? May iniimbitahan tayong sumagot, no, sa ating kalooban ng ating pananampalataya, no? My Lord and my God, no? In the great Amen, our wholehearted yes, no? Pag yes natin. No, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis na iyon, na ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. So ano yung laman nung ano natin, nung yun, pag nag-amen tayo, no? Ang banal na dugo at tubig na dumadaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. No? Yun yung ibig sabihin ng amen natin. Sa pagtanggap na sa banal na kuminyon, no? Tayo ay naibabalik sa Kalbaryo. 2,000 years na nakalipas sa paanan ng krus kasama ni Maria at Juan, sumasamba kay Jesus. Tayo ay nakikisa sa sakramento ng banal na Eucharistia kay Jesus. There's another note here, no, na si na ang krus ang ating puno ng buhay. No? Pag inaalala sa banal na misa, no, inaalala natin yung krus, no? Ang krus ang ating puno ng buhay or tree of life. Okay lang ba? Invite ko si Ma'am Evelyn. Ma'am Evelyn, pwede ko po ba kayo ma-invite? Unmute po, Ma'am Evelyn. Yes po. Ang krus ay ating puno ng buhay, tree of life. Ang krus ni Jesus ang bagong puno ng buhay. Si Jesus ang bunga ng puno ng krus. Kailangan ang pagkain ng bungang ito upang magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa langit. Jesus, sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. 1:6-53. Sinabi rin ni Jesus na kung nais nating sumunod sa Kanya, dapat nating pasanin ang ating mga krus. Jesus, ang sinumang magnanais na maging alagad ko ay dapat tanggihan ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus araw-araw at sunod sa akin. Lucas 9:23. Ang mga krus, ang ating mga paghihirap, ating pagdurusa, mga problema, mga responsibilidad, mga paghihirap, mga dalamhati. Ang krus ng pagiging tapat sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, madaling maging mabuti, minsan mahirap maging mabuti sa lahat ng oras. Thank you, Ma'am Evelyn. Welcome. Sakit. So, nilalarawan ng puno ng buhay ang puno ng krus. Doon sa Genesis, no? Kumuha ng puno ng buhay at kumain at mabubuhay magpakailanman. Dahil sa kasalanan, no?
napalayo tayo sa buhay, sa puno ng buhay. No? So si Jesus sa krus, no? Siya ang bagong puno ng buhay. No? Kaya nga yung sinabi niya, maliban kung kainin niyo ang laman ng tao, ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, wala kayong buhay sa inyo. So sa misa, sa Eucharistia, no, inaalala natin si Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus, ang kanyang sakripisyo, no, at naikibahagi tayo sa bunga niya, no? Siya yung puno ng buhay, no? At sa pagtanggap natin sa kanya, nakikiisa tayo sa buhay na to, sa buhay na walang hanggan, no? Mula sa puno ng buhay. No? So importanteng note 'yon, no? Na si Jesus na nasa krus sa Eucharistia, siya ang puno ng buhay na nagbibigay sa atin. Okay. A few more summaries, no? So again, yung Eucharistia, yun yung pinakamataas na antas ng pagsimba. Sa bawat misa, ang langit ay nagbubukas at ang mga anghel at lahat ng mga santo ay sumasamba sa Panginoon kasama natin. No? So magandang i-imagine yun. No? During Mass, hindi lang tayo yung nagsasama-sama. Tayo naniniwala tayo sa bawat misa, bumubukas yung langit. No? At lahat ng mga anghel, lahat ng mga santo, lahat ng mga kaluluwa, no, na nasa langit, no, sabay-sabay sumasamba sa Panginoon kasama natin, no? Communion of saints, no? No? When we say, no, naniniwala tayo sa communion of saints, no, sa communion, no, of heaven, no, nakikisa tayo, no? Sa misa mismo, sa Eucharistia, sa communion, no, nakikisa tayo hindi lang sa sambayanan, hindi lang sa simbahan, pero sa langit. Kasi yung langit nakikisa sa. So some few reminders, no? Very important to. Some few reminders sa pagtanggap ng Eucharistia, no? Paano ba yung pagtanggap ng na nararapat, no? No? Pinaka-importante, no, tandaan na yung Eucharistia, Diyos mismo. No? Diyos mismo. Hindi siya tinapay lang. No? After the transubstantiation, Diyos mismo. No? Kaya nga yung pare, yung mga lay minister, ingat na ingat, no? Sa paghawak. Kasi hindi na siya tinapay. Diyos na siya. No? So, ano yung importante bago tanggapin yung banal na Eucharistia? No? Unang-una, importante, no, yung kondisyon ng puso, no? Importante yung puso, malinis, no? Nasa bisa ng grasya, no? Kung may mabigat na kasalanan, importante magkumpisal muna bago tumanggap ng communion, no? Isang malaking kasalanan, dagdag kasalanan pag tumanggap tayo ng Eucharistia na may mortal sin, no? So, importante 'yon, no? Na ang puso natin malinis bago tanggapin ang Panginoon. No? Pangalawa, no? Isang oras ng pag-aayuno, no? 1 hour before tumanggap, no? May fasting. No? Ano pa? Importante may paggalang, no? So, pagyuko bago tumanggap, malinaw na amen, no? Pag sinabi, katawan ni Kristo, no? Amen. No? Kung tatanggapin sa kamay, no? Siguraduhin yung kamay parang trono, no? Malinis yung kamay, no? Tapos yung pagtanggap, no, parang trono kung saan ang Panginoong Diyos, no? Nananahan, no? At pagkatanggap, kainin agad, no? Sa harap ng minister, kainin agad, no? Ah Minsan, kung hindi makakatanggap, pwede rin spiritual communion, no? Kung hindi makatanggap ng sakit. Ah, minsan, no? Minsan, no, may mga tumatanggap ng communion, no? Parang binabaliwala lang, no? Binabaliwala lang, no? Meron nga, no? May mga nangyari, no? Parang binabastos yung katawan ng Diyos,
No? Hindi ko alam kung narinig niyo yun, no? May isa, parang inuwi niya yung Eucharist, no? Yung the Holy Eucharist, tapos gumawa ng review, no? Parang vlogger, no? Lasa, 7 out of 10. Crispiness, 7 out of 10. No? So talagang pagbabastos, no? Kasi hindi naiintindihan kung ano talaga, no? Yung tinatanggap natin. No? So napaka-importante 'yon, no? At noon nangyari 'yon, no? Yung buong simbahan, no? Ah nag-sacrifice, no? Yung buong simbahan, walang misa for a while, no? And made reparations, no? Ah alam nyo, no, every Saturday, no, may isang grupo ng lay ministers, yung Adoration Nocturna. No, magvi-vigil sila Saturdays, no? Sa gabi, magvi-vigil sila para ipagdasal lahat yung mga kasalanan against the Eucharist. No? Sa mga kasalanan na hindi sinamba ng maayos, no? Hindi tinanggap ng maayos yung Eucharistia. No? So bilang simbahan, no? Bahagi ng ano natin, no? Na alagaan yung Eucharistia. No? Alagaan yung Eucharistia. No? So again, no? Ano yung mga sakrilehiyong pagtanggap, no? Yung pangungumunyon sa estado ng kasalanan, no? So kung may mortal na kasalanan, magkumpisal muna bago tumanggap ng Eucharistia. No? Parang yung kay Judas, no? Nung huling hapunan, no? Pagkakakuha ni Judas ng tinapay, pumasok si Satanas sa kanya. Kaya sinabi sa kanya ng Jesus, kung ano ang gagawin mo, gawin mo agad. No? So si Judas, no? Hindi malinis yung puso nung tinanggap. No? Yun yung paalala sa atin, no? Sana hindi tayo maging Judas, no? Hindi natin ibaliwala, no? Yung sakripisyong ginagawa ni Jesus. No? Yun. So, nung nagsimula tayo, ang isang importanteng tanong, sabi natin, no? Beyond the history, beyond the parts of the mass, beyond the catechetical lessons, no? Ang pinaka-importante, no, kayo mismo masagot nyo, bakit ako magsisimba? Bakit ako magsisimba? No? Bakit ako magsisimba? Bakit ako mangungumunyon? Bakit ako mag-Eucharistia? No? Meron akong konting guide, no? Baka makatulong to, no? See for yourself, no? Alin man yung tumama sa puso nyo ngayong gabing ito. No? Mula sa diskusyon natin, no? Maaring lahat, maaring isa, no? Pero anong importante ito maalala, no? Kung bakit tayo magsisimba, bakit tayo tatanggap ng sakramento ng banal na Eucharistia, bakit tayo mangungumunyon, no? Unang-una, no? Sa pagsimba, no? Naroroon siya, no? Tunay na presensya ng Diyos naroroon. No? Pangalawa, kailangan ko ng pagkain. Kailangan ko ng grasya, biyaya para sa bagong buhay. Pangatlo, pwede rin, no? Naniniwala tayo, pamilya tayo, no? Isang katawan, hindi solo flight. Ang pananampalataya natin, pakikiisa. Pamilya sa simbahan, no? Pamilya natin sa langit, no? Isa tayong pamilya. Lahat tayo anak ng Diyos. Ikaapat, no? Pag-aalaala sa pag-ibig ng Panginoon sa atin. No? Yung sinabi ni Jesus, do this in memory of me. Kalima, no? Ito ay isa ring misyon. No? Tinatanggap natin si Kristo upang dalhin natin si Kristo sa mundo.
No? Yung pag-ibig na tinanggap natin mula sa Diyos, no? Ngayon tayo na nakiisa sa Diyos, nakiisa tayo sa simbahan, nakiisa tayo kay Kristo, tayo mismo nagiging daan kung saan ang pag-ibig ng Diyos ng ating ah, pamilya, nagiging bahagi ng ating lipunan. No? Kumbaga, we become what we partake. We become what we eat. No? When we receive Jesus, no? We become Jesus too. When we receive God, no? Tayo mismo nagiging Diyos din. No? Inibitahan tayong maging daan para yung nasa paligid natin maramdaman ang pag-ibig ng Diyos. No? So yun, either of the four or the five. So we are at the end of our lesson. No? We're at the end of our lesson. Siguro as we end the lesson, I'll pause for a bit and check. Meron bang mga questions? Meron bang hindi malinaw from the lesson tonight about the Holy Eucharist? I'll open the floor for some questions. Okay naman? Wala namang questions? Okay naman. Oh, sabi ni Ma'am Evelyn, okay naman daw. Okay. Ready na sa test. No? Ready na sa test. No? Simple lang naman yung test. No? Hindi mahirap, hindi mahirap. No? No? Yung essay, no, related din dito, no? Bakit magsisimba? Bakit ako magsisimba? No? So yun, no? Beyond all the test, no, beyond the memorization, I hope, no, after the lesson, after the conversation, no, pagsama-sama natin ngayong gabi, kayo mismo, no, kaya niyo sagutin for yourself, no? Bakit ako magsisimba? No, at sana yung pagsagot, yung sagot, hindi lang, test na kailangan sagutin, no? Isang sagot na may galak, no? At may gana, no, sa mga. Okay? So kung walang questions, we'll end with the closing prayer. Sige. Uh, Sabay-sabay tayo. No? Closing prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Panginoong Diyos, maraming salamat sa oras na ito, sa pag-aaral at pagninilay. Sa banal na Eucharistia, pinakita mo sa amin na si Jesus ang tinapay ng buhay, ang handog ng pag-ibig na laging sumasapat. Jesus, manatili ka sa aming puso. Linisin mo ang aming isip at damdamin upang kami tumanggap ng marapat at mamuhay bilang iyong katawan sa mundo. Mapagpasalamat, mapagpatawad at handang maglingkod. Espiritu Santo, gabayan mo ang aming mga hakbang, palakasin ang aming loob, pag-ibayuhin ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig, at gawing bunga ng mga natutunan namin ngayon sa aming pamilya, paaralan at komunidad. Maria, Ina ng Eucharistia, ipanalangin mo kami. San Justin Martir at lahat ng mga santo, panalangin niyo kami. Ama, tinatapos namin ang aralin ito ng may pasasalamat at misyon na sa bawat misa at bawat araw, dalhin namin si Kristo sa aming kapwa. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Right. Thank you. Thank you po, Kuya Nino. I Thank you hope, po. yes, sana po marami po tayong natutunan kasi talaga pong ang Eucharistia is the source and summit of our life, in our Christian life. Okay? So, ah mahalin natin siya ng because we love God Himself. Okay? We love the Eucharist because we love Jesus Himself. So, hindi namin, alam nyo, there are really, no, Kuya Nino, no, there are really no words to really like tell everyone how important the Eucharist is. We can do as much only, kayo ang magdi-discover niyan kung paano nyo mamahalin ang Eucharistia.
Okay. So again, thank you everyone. Good night. Maraming salamat sa mga nag-keep ng cameras on nila and for participating habang tinatawag. I think this is a good no. Ako pa naman magtuturo ng kumpisal, Kuya Nino. Help me. Kumpisal. OMG. Importante maumpisal bago maumin yun. Okay. All right. Thank you, everyone. Good night. Good night. Good night, Michelle. Good Good night, luck sa Roxanne. journey nyo. Salamat, Good night, Ate Evelyn. Alma. Good night. Good night, Jennifer. Good night. Good night, LOC scholars. Good night, Kana. See you soon. Bye-bye.